Salamat sa Panginoon, tumigil din ang ulan. Kanina sa amin papunta rito, medyo nagkaroon ako ng problema dahil sa pagkamulan talaga, hirap ang paningin ko sa pagmamaneho dahil pagka may kasilaw na mga ilaw. At the same time, sila din yung wiper, kaya walang wiper talagang yung 1 kilometro, 2 kilometro yan talagang parang 10 taong kong problema kapag nagpapagawa. Dahil talagang hirap talaga, ang konti-konti lang yun. Pero sa araw, inabot kami talaga ng lakas ng ulan sa Danghari. Ako po, talaga namang sabi ko, Lord, ano to, paano ito ngayon? Walang wiper. Pero salamat sa Panginoon dahil may biyaya siya. At ang nagpalakas niya sa akin na manatili doon sa 10 taong problema pupunta rito ay yung salita ng Diyos na kailangan kong ibahagi sa ating kalagitnaan. Napakalaga po, hindi po maging hadlang yung ulan at yung tindi ng init para ipahayag ang salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 8. Acts chapter 8. At babasahin natin ang isang kwento na kung saan may na may makapagpatibay o saya pa makahambok sa atong pagsalig at pagtuo sa Diyos. Chapter 8, verse 8 to 25. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yon. Ngunit may isang tao na ang pangalan ay Simon, na noong una ay gumagamit ng salamangka sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria. Ang nagsasabing siya ay isang dakila. Sila lahat ay nakinig sa kanya buhat sa pinakamababa o pinakaaba hanggang sa pinakadakila na sinasabi, ang tao ito, ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Siya'y pinakinggan nila sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay kanyang pinahahanga sila ng kanyang mga salamangka. Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, sila ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae. Maging si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos ay nabautismuhan. Nanatili siyang kasama ni Felipe. Namangha siya nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinubo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Ang dalawa ay bumaba at ipinanalangin sila upang kanilang tanggapin ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito dumarating sa kaninuman sa kanila, kundi sila ay nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Nang makita ni Simon na ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng apostol, sila'y inalok niya ng salapi na sinasabi, bigyan din niyo ako ng kapangyarihan ito upang sino ang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Ngunit sinabi sa kanya, Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo sapagkat inakala mo makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni karapatan man sa bagay nito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil pagsisihan mo sa samakit mo ito, manalangin ka sa Panginoon baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Sapagkat nakikita kung ikaw ay nasa abdo ng kapaitan at nasa gapos ng kasamaan. Tumagot si Simon, ipinalangin niyo ako sa Panginoon upang wala sa mga sinabi ninyo ang mangyari sa akin. Sina Pedro at Juan, pagkatapos na makapagpapatotoo at masabi na nila ang salita ng Panginoon ay bumalik sa Jerusalem na ipinangaral ang Ebanghelyo sa maraming layo ng mga Samaritano. Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, dalangin namin na nawa ang iyong salita ay tumibo, hindi lamang sa aming puso, maging sa aming isipan, na magtudyok sa aming pong buong pagkatao, na ito po'y sampalatayanan, tanggapin, at ipatotoo, isagawa sa aming pong makabuhay.
Pagpalain po ninyo ang mga salitang ito sa aming pong mga puso. In Jesus' name. Amen. Nasa kabuuan ng ating binasa, may kita natin ang tama at maling pagtanggap ng Ebanghelyo. Ang tama at maling pagtanggap ng Ebanghelyo. Nais kong tignan natin ang background ng pangyayaring ito. Sa mga sandaling ito, napakainit ng mga pag-uusig, persecution. At ang namumuno rito ay si Saul, na siyang Apostol Pablo sa ngayon. Lahat halos ng mga bahay, lahat ng lugar na ito, nanginginig sila sa takot. Nag-iiyakan ang mga bata, ang mga matatanda. Sila'y lumulod halos sa mga sundalo ni Pariseyong Saul. Dahil sila po ay pinupuntahan sa kanilang mga bahay, kinakalagkad ang mga magulang o ang mga anak na naging Kristiyano sa time na ito. Kaya ang mga bata, umiiyak sila, nawawalan sila ng mga magulang, sinasaktan, binubugbog, pinapatay sa harapan nila. Kaya matindi ang persecutions na ito. At dito makita natin na dito pinatay si Esteban, ang unang martir ng Kristyanismo, na walang iba sa bagong iglesia, na walang iba kung si Esteban. Nakita ng mga tao kung paano patayin si Esteban, malalaking bato ang ibinagsak sa kanya hanggang siya'y mamatay. Pero hindi naringgan ng pagrereklamo. Hindi naringgan na siya'y lumaban kina Pablo. Si Pablo po ang nagpahintulot dito at siyang namumuno. Ibig sabihin po ng pahintulot, may kagalakan si Pablo makitang pinapatay ang mga Kristiyano sapagkat sa paniwala niya, sa kanyang pagiging pinuno ng relihiyon, siya ay naglilingkod sa Diyos. Kaya makita natin sa paligid, nanginginig ang lahat ng tao, pagkalakitang sundalo na mga kasama ni Pablo, sila'y nagtatakbuhan. Mga magulang, nawawalan ng mga anak, nawawalan ng mga magulang. Simula nang mapatay si Esteban, nangalat ang lahat ng mga Kristiyano. Nangalat sila, nagkawatak-watak sila. Pero, ang kanilang pagkawatak-watak, sila'y nangangaral o nagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Hindi nasayang ang kanilang pangangalat. At isa na rito si Felipe. Siya po ay nagpunta at bumaba sa bayan ng Samaria upang ipangalat o ipatotoo si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Now, sino itong Samaria? Itong bayang Samaria, ito ay tinatawag na Samaritano, na matinding kaaway ng mga Hudyo. Dahil noong masakop ng Assyria ang Northern Kingdom ng Israel, kinuha lahat ng mga pinakadakilang lahi ng Hudyo at dinala sa Assyria, at ang iniwan ay ang mga mahihina at mga pobre na iwan dito sa lugar ng Samaria. At ang ginawa naman itong mga taga-Assyria, kailangan nilang palahian ang mga tao ito upang hindi na sila makapanumbalik sa kanilang pananampalataya. At nangyari nga, naghalo ngayon ang lahi ng Assyria at saka Hudyo. At dahil dito, sila ay mga mistiso at galit na galit ang purong Hudyo. Kaya sila ay inasusuklaman. Ang tingin nila, dapat silang patamaan ng kidlat. Kaya nga nung magkapatid na sila Santiago, at gusto nilang tawagan ng Diyos na tamaan ng kidlat ang mga taga-Samaritano. Ganon katindi ang kanilang hidwaan. Pero, ang Panginoon nakakarating sa lugar nito. Siya ay naupo sa isang balon na mayroong nagigib na isang babae. At tinawag lamang na ito'y Samaritana. At ang problema ng babaeng ito, 7 ang kanyang kinakasama. Pero wala siyang totoong asawa dahil wala siyang kasal. At yun ay nakita ng Panginoon. Iniiba-ibang usapan ng babaeng ito tungkol sa kanyang kasalanan. Ayaw niya matamaan yung kanyang kasalanan, kaya napunta sila sa pagsampa. Pero sinabi ng Panginoon na kayo sumasamba sa hindi niyo kilala. Pero kami sa mga Hudyo, sumasamba kami sa kilala namin. Pero sa masandaling ito, hindi sa magitan ng bundok ninyo at bundok ng Hudyo, bagamat tama kami ang sasambay ng Diyos, kundi sasambay ng Diyos sa Espiritu at Totohanan.
babae ito, nagulat siya. Dahil ang tingin niya, ito ay isang propeta. Kaya tumakbo siya sa buong Samaria. At nagkagulo ang bayan ng Samaria. At halos lahat ng mga tao sa Samaria nagpunta kay Jesus Christ. Nagpunta sila, tong-tunga sila. Ito na nga yung pinangakong Mesiyas, bagamat ibang kanilang paniniwala sa pagsamba, pero yung isang Mesiyas ang kanilang inaantay. Kaya ngay lugar ng Samaria ito, natamnan ng Panginoon. Marami ang sumampalataya dito. At ngayon, si Felipe napunta rito sa Samaria. Hindi na siya kailangan magdaling, kundi aanihin niya na lamang ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Ang mga itinanim ng Panginoon. Kaya siya ay nariyan upang anihin sila. At makikita natin, nung banggitin niya ang kaharian ng Diyos at si Kristo Jesus, ano ang nangyari sa mga tao? Sa verse 6, ang sabi nun, ang maraming tao ay nagkakaisang nakinig. Sa mga sinabi ni Felipe, nang kanilang marinig siya at nakita ang mga tanda na ginawa niya. Aba, nakahanda na pala ang puso ng mga taong ito. Nagkakaisa sila, lahat sila nagkakaisang nakikinig kay Felipe. At lalo na, may kapangyarihan ang pangangaro ni Felipe. Noong araw, ang suko ng Panginoon, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga karamdaman, yun ang kanilang kapangyarihan. Kaya habang nangangaral sila, nag-iiyakan yung masamang espiritong nakikinig mga tao nang lumalabas. Talagang sila ay talagang mga sinapian lumalabas at ang mga lumpo ay nakakatayo. At ang mga pilay nakakalakad, din sa verse 7. Sapagkat lumabas ang masasamang espiritu sa maraming sinapian na nagsisigaw ng malakas at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. At dahil dyan, lalo silang nagkakaisang makinig sa pangangaral dito ni Felipe. Ang bunga nito, ang sabi, nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayan nito. Malaking. Sapagkat ang sabi sa verse 12, kung lalaktawan natin, ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa karya ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, sila'y nabautismuhan, mga lalaki at mga babae. Dahil sa kagalakan at pananampalataya, marami ang nabautismuhan. Marami ang sumampalataya. At sila'y mga naligtas. Kaya lamang, may isang questionable. Mayroong isang tao na na-convert din, naniwala din at nagpabautismo, pero may problema. At ito ngayon ang ating titignan. May problema itong taong ito, ang pangalan niya ay Simon. Itong si Simon, lumalarawan ito sa mga taong nagsasabing sila'y Kristiyan. Pero sa kaloob-looban, hindi totoong mga Kristiyan. Kaya dalawang bagay ang ating titignan kay Simon. O kumustahin natin siya. Una, kumustahin natin sino si Simon. Ikalawa, kumustahin natin ang conversion ni Simon. So una, tignan natin kumustahin si Simon. Sino ba siya? Na verse 9 hanggang 11, ganito ang sabi. Ngunit may isang tao ng pangalan ay Simon, na noong una ay gumagamit ng salamangka sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria. At siya mismo nagsasabing siya isang dakila. Talagang tinataas niya ang kanyang sarili. At ang sabi, silang lahat ay nakinig sa kanya. Buhat sa pinakaaba, pinakapobre, pinakawalang pinag-aralan. Mahusay na speaker ito. At hanggang sa pinaka-dakila, maging sa mga presidente at mga manager ng kumpanya, mga mayayaman, talagang nakikinig sa kanya. At mismong sila nagsasabi, ang tao ito, ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Ang sabi sa English, this man is the great power of God. Ang tao ito ay ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi sa 11, siya'y pinakinggan nila sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay kanyang pinahahanga sila ng kanyang mga salamangka. So, tignan natin. Sino ito si Simon? Una, siya'y gumagamit ng salamangka. Alam niyo, pagka-salamangka, gusto kong manood yan eh. Pinahanga niya ang mga tao sa Samaria, buong Samaria. At inaangkin niya sa kanyang sarili, I am a great man. Dakila ko. Grabe ang tao nito.
dakila daw siya. At hindi lang yun, hindi lang talagang nagmamayabang, may pinagmamayabang siya. Dahil ang mga tao ay sumunod sabi na siya ay isang dakilang tao. Siya yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. Kalahin niyo. Kahit ngayon sa panahon natin, mayroon pong mga hindi totoong mga ngaral na halos niluluhuran, halos pinaniwalaan, at hinahalikan ng paa dahil ito ay lingkod ng Diyos. Yan po ay si Simon sa ating panahon ngayon. Ang nakikinig sa kanya, mga mayayaman. Maging ang pinakamahihirap ng mga tao, mga walang pinag-aralan, talaga namang halos nagpukumahog sila, nagdadala sila ng mga bangko para lang makapakinig kay Simon. Nakikita niyo ba ngayon yan? May kanya-kanya silang mga upuan, dala-dala. No? At may mga tent pa silang dinadala para umatin lang sa dakilang pagkapangyarihan ng Diyos na ito. Dahil mahusay siyang magsalita sa pamagitan ng kanyang salamangka, abracadabra. Pati mayayaman, sabi nila, hindi kami yayaman nito kung hindi kami nakinig kay Simon. Dahil kay Simon, kami po pinagpapala sa aming negosyo. Yan ang paniniwala nila. At sila mismo, sinasabing, dakila ang tao ito. Alala ko nung araw na napag-usapan yung isang tao, mga ngaral ditong sikat, pero mayroon palang tagapakita, may tagahanga, kasama namin sa trabaho, mag-asawa. Sabi, hindi, si ganito, parang Diyos yun pag nagsalita. Parang Diyos daw. Etong tingin ng mga tao ito. Pinapakinggan sila dahil sa mahabang panahon, ay sa haba ba ng panahon sila ay nakikinig at pinahanga sa kanyang mga salamangka. Pero isang araw, nagbago lahat. Nagbago. Tulad, kilala niyo ba yung kasama dati ni Benalde, si Richie? Si Archie. Noong makatagpo niya ang tamang ibanghelyo, nagbago siya, hinubad niya yung kanyang sutana. At sinabi niya siya isang born again. At mayroon pa mga senador. Noong makarinig ng pangangaral, born again na rin siya. Si Enrique, di ba? Si Pani Serrano. Marami nasasabi. Ito nangyari dito kay Simon. Nagbago siya. Bakit? Dahil lahat ng kanyang tagapakinig, pinaka-abahan ko sa pinakadakila, lumipat kay Felipe. Lumipat. Tingnan niyo ang sabi sa verse 12. Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa karya ng Diyos at sa pangalan ni Kristo, sila ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae, na wala na, siyang tagahanga. Dahil marami po ang nakinig sa magandang balita sa Ebanghelyo. Natandaan niyo ba, 1960s? Ito yung pinaka-high tide noong born again, Pentecostal charismatic. Lahat halos ng mga Katoliko nag-convert sa Pentecostal charismatic. Dahil doon lang sila nakanig tungkol sa pangalan kay Kristo. Pero hindi lahat. Born again. Hindi lahat naging ligtas. Kaya, anong nangyari dito? Sila'y nakakilala kay Kristo. At alam natin na mga tao ito'y natamnan ni Kristo. Hindi ito basta lamang aksidente. You know, na para magbiglaan lang na sumampalataya sila. Meron silang binhi at mula kay Kristo at sa patotoo ng babae. Alam mo, lalaki ito, kunti-kunti lang ang mga nagiging convert. Babae, mas marami. Buong Samaria, nagdala ni Samaritana. At maging si Simon, wala siyang magawa, kundi manimpalataya. Bakit? Nakita niya rin kasi ang mga tanda at himala. Nakita niya, totoo ito. Natalo yung kanyang salamangka. Kaya ang sabi sa verse 13, hindi na yung sabi sa verse 13, maging si Simon mismo ay naniwala. At pagkatapos, mabautismuhan, nanatili siyang kasama ni Felipe. Nabangha siya ng makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. Tingnan nyo. Kung titignan natin, totoo na convert itong si Simon. Dahil
naging alagad siya ni Felipe. Tagasunod siya kay Felipe, hindi siya pihiwalay. Dahil na-enjoy siya sa pangangaral ni Felipe at enjoy din siya sa paghanga ng mga tanda, signs and wonders na natili siya. So, siguro kung tayo, sabi natin, ay, talaga, ito, dating masamang tao ito. Ngayon, na-convert na. Eh, sino pang hindi paniwala siya? Ang husay pang magsalita. Pero, ano nangyari? Kumustahin natin ang conversion ni Simon? Yun yung dalawang punto natin. Kumustahin natin ang kanyang conversion. Alam niyo, nalantad ang kanyang totoong pagka-Kristiyano nung dumating ang mga apostol mula sa Jerusalem. Basahin natin verse 14. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugod nila sa kanila sina Pedro at Juan. Now, tingnan niyo maigi mga kapatid. Yung background po ng Hudyo at ng Samaritano ay matindi po ang kanilang hidwaan. Matindi ang hidwaan ng dalawang bayan ito. Mahirap pagkasunduin. Di ba, sana po isa-isang tao lang pwede magkasundo. Mayroon lang mamagitan. Pero ito, bansa, laban sa bansa. Matinding labanan ito. May hidwaan. Pero nung marinig nila na tinanggap nila ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi sila nagdalawang isip na ito'y puntahan upang sila'y i-confirm, upang sila'y patibayin, upang sila'y suportahan sa kanilang panampalataya at inalis anumang di pagkakaunawaan. Kaya ito'y natupad sa sinabi ni Pablo, Ephesians 2, verse 11 to 14. Dahil isa na rito, ang Ephesus na ito, ang na-convert sa panahon ni Pablo. At sinabi niya kung sino sila nung una. Ang sabi sa 11, kaya nga alalahanin ninyo na nung una kayo'y mga hintil sa laman. Tinatawag na di tuli na mga tinatawag na tuli sa laman. Ibig sabihin, tinatawag na hindi Hudyo. Sapagkat sila hindi Hudyo o hindi sila proselyte Hudyo. Na ginawa ng mga kamay ng tao. Na ng panahon yun, kayo ay walang Kristo. Ito yung kalagayan ng mga taong taga-Samaria. Walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Tatlong wala sila Una, wala silang Kristo. Dalawa, wala silang pag-asa. Ikatlo, wala silang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon, ay na kay Kristo Jesus, kaya noong una ay malayo, ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman, giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ang dalawa, sa gayo'y gumagawa ng kapayapaan. Kaya makita natin ang layunin ng mga apostol dito. Bakit nila pinuntahan ang taga-Samaria? Bakit nila pinuntahan ito? Para sila ay i-confirm. Patibayin sila. At sila ay ipanalangin. Ang sabi dyan, ipinanalangin sila. Pero, kakaiba ang kay Simon. Ang sabi sa verse 18, I'm sorry. Sila ay ipanalangin at tinatanggap ng Espiritu Santo. Di ba? Ang sabi sa verse 15, ang sabi, ang dalawa ay bumaba at pinanalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sabagat hindi pa ito dumarating sa kanila, kundi sila ay nabautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yung bautismo sinasabi rito, mga kapatid, confirmation na ito na sila ay nagsisi, gaya ng pangaral ni Juan Bautista. Na sino mang nagsisisi ng kanilang kasalanan, dahil kay Kristo, naniwala sila kay Kristo, magpabautismo.
Pero sa ngayon, itong time na ito, kailangan na tumanggap ng Espiritu Santo. Alam natin na ang mga apostol binigyan ng kapangyarihan dito na magbigay ng Espiritu Santo, di ba? Sa Matthew chapter 16, saka sa John chapter 20 na inyong bubuksan ang pinto at saka inyong ibigay buksan ang pinto ng kaharian at ibigay ninyo ang banal na Espiritu. Yan ang utos sa kanila. Sila lamang ang may gawa nito. Ang mga hintil to, hindi nila naranasan yung Pentecostes. Pero continuous yun. Kaya ipinalangin at binigyan ng Espiritu upang malaman ng mga hintil kung ano yung tinanggap ng mga apostol at sila ay iisa. Hindi sila magkaroon ng division. Hindi lang pagkakahati-hati at pagkapikampi, kundi sila i-confirm para maging isa lang ang Kristiyano. Wala pong ibang mga Kristiyano. Sa panahon natin, marami pong umaangkin na silang tamang Kristiyano. Wala po, iisa lang po talaga ang isang Kristiyano. Isang Espiritu tinanggap, isang Panginoon, isang Diyos, isang pananampalataya. Pero itong kay Simon, kaiba siya. Nung makita niya na naglayhan sa mga apostol para magbigay ng Espiritu Santo, si Simon hindi siya nagpalayhan siya. Ayaw niya tumanggap ng Espiritu. Yun yung sabi sa 19. Nang makita ni Simon na ibinibigay ang Espiritu sa magitan ng pagpapatong ng mga kamay ng apostol, sila inalok niya ng salapi. Well, ito'y apply din sa ating panahon. Bagamat lahat ay nakakatanggap ng mensahe, bagamat lahat ay nakakatanggap ng panawagang tanggapin si Kristo, pero mayroon talagang ayaw tumanggap kay Kristo. Ayaw nila ng Espiritu ng Espiritu Santo. Ang gusto nila, sila ang hahawak sa Espiritu Santo. Si Simon, ayaw na magpasakop sa Espiritu Santo. Gusto niya, siya ang mamimigay ng Espiritu Santo. Ayaw nang kontrolin siya ng Diyos. Kaya inanok sila ng salapi. Ngayon, inilantad ang tunay niyang kulay, ang kanyang totoong conversion. At dahil dito, verse 20, ganito sabi. Ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo. Ibig sabihin, yung salapi, hindi sana mapapahamak. Pero sabi ni Pedro, mapasama sana yan sa kapahamakan mo. Makita natin, si Simon dito, bagamat siya tumanggap kay Kristo, bagamat siya nagpabautismo, pero papunta pa rin siya sa kapahamakan. Ngayon, isasama na yung kanyang salapi. Nakita niyo mga kapatid? Kung sabi dyan, ang iyong salapi, mapahamak na kasama mo. Sapagkat inaakala mo makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa magitan ng salapi. Marami po ngayon. Ang pag-asa po ng mga tao ay salapi. Kung walang salapi, parang hindi mabubuhay. Pero kung salapi at ipinagmamalaki at pag-asa mo na kaya mong bilhin pati ang kaloob ng Diyos sa Espiritu Santo, mapapahama ka kasama ang iyong salapi. At dito makikita natin si Simon, gusto niyang tumayong katulad ng mga apostol na siya ay may kapangyarihan magbigay ng Espiritu Santo. At sa kanyang pamamaraan, bibilhin niya ang katungkulan yon upang siya maging apostol din. Marami po sa panahon natin ngayon, binibili ang posisyon. Binibili ang office ng isang apostol o lingkod ng Diyos. Kaya, balitang-balita po yung term na simoning. Dahil marami po ang umaangat sa posisyon na hindi tinawag, pero dahil sa pera, kaya nilang tumayo. Hanggang nilang kumita, o di kaya magkita ng pera, binayaran nila para sila malagay sa pwesto. Iba naman, kaya sila gusto magka-pwesto para kumita ng pera. Yan po problema ngayon. Lalangtad itong si Simon na hindi sa totoong lingkod at hindi sa totoong Kristiyano. Sapagkat pera ang pinaikot niya sa buhay niya. Kaya sabi rito ni Pedro,
Sa verse 21, wala kang bahagi ni karapatan man sa bagay nito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kasakiman po talaga ay hindi po matuwid sa harapan ng Diyos. At ang kasakiman, taglayan ng mga taong Diyosiano. So mag-ingat tayo na tayo mga Kristiyano ay nasa atin ang kasakiman sapagkat mayroon po kabayaran. Ang sabi ni Pablo, sapagkat ang puso mo hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Grabe, no? Nakita ni Pablo yung puso ni Simon? Nakita niya kaya? Palagi ko nakita niya dahil ang Espiritu Santo no active. Katulad kay Safira at kay Ananias. Ang sabi ni Pedro kay Safira, nilabag ninyo. Dinaya ninyo ang Espiritu ng Diyos o ang Diyos. Kaya sila ay namatay, bigla silang tumihaya. Na, bakit hindi na-convert si Simon? Bakit hindi siya naging Kristiyano? Bagamat kasama sa mga Kristiyano, mga kapatid, bakit hindi siya naging totoong Kristiyano? Gayong sumasampalataya siya at tandaan niya ang outward confession na sa pamagitan ng bautismo, sinasabi niyo, I am a Christian. Alam niyo yung faith niya, hindi talaga faith na saving faith, kundi pagkakumbinsi lamang sa nakikita niyang katotohanan. Iba po yung makumbinsi ka lang, matotoo ang lahat ng ito. Hindi natin masabing yun ay isang saving faith. At yung bautismo niya is ceremonial. Hindi testimony ng kanyang inward conversion. Pwedeng gawin yun eh. Ay napakalaga po talaga ang interview. At kung ang interview ay kabisado ng in-interview ang kanyang sagot, pwede niyang madaya yung nag-interview sa kanya, pero ang sarili niyang dinadaya niya dahil mapunta rin siya sa pagkamakay. Kaya very dangerous po kung tinuturuan natin ang mga in-interview natin sa membership. Pero ano talaga pinaka-problema ni Simon? Kasakiman ba? No, pride. Number one is pride. Ano yung bakit? Sino ba naman hindi magmamataas, magmamalaki, i-practice yung kanyang kayabangan at ang kanyang pagmamataas para ibaba kanyang sarili? Dati buong bayan ng Samaria nakikinig sa kanya, tungtuwa sa kanya, binubunyi siya, itong kapangyarihan ng Diyos. Pero nung makinig ng mga tao doon, ano gagawin niya? Sasama siya dahil yun ang maganda sa paningin ng tao na siya'y kasasama. Magpakababa siya. Dahil ang pride, nagpapakita na siya'y mabuti sa harapan ng tao. Pero totoo yun, punong-puno siya ng pagkaingit at galit. At ito ang dahilan bakit pinatay si Kristo ng mga Hudyo na ito. Ang pride po maganda sa paningin ng tao. Pwede ka maging Kristiyano as long as you, kung kailan mo gusto, kasi maganda yan sa paningin ng tao. Pero dyan, alam mo, hindi siya pinapinaan ni Pedro, hindi siya agad hinatulan. Bagamat hinatulan yung kanyang panlabas na pagkatao, pero hindi siya hinatulan sa kanyang kaligtasan. Ikaw ay sa impyerno na. Hindi sinabi. Mapapahama ka. At biyaya pa nga ng Diyos ang ginawa ng mga apostol eh. Tingnan yung sa verse 22 hanggang 25. Ang sabi ni Pedro, magsisi ka. Kaya't pagsisihan mo ang kasamaan mo ito. At manalangin ka. Dito ngayon ang pinaka-kahalagaan ng panalangin. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Kitang-kita ni Pablo yung hangarin ng puso ni Simon dahil gusto niyang bumili ng position. Gusto niyang bumili ng office of the apostle. Panalangin mo, baka sakaling ipatawad. Tapos sinabi ni Pedro sa 23, sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa akdo ng kapaitan at nasa dakos ng kasamaan. Punong-puno po ng kasakiman ang puso ni Simon. Ito rin problema natin eh. Di ba?
Dati tayo kilala noon, dati kinikilala, mataas tayo. Pero nawala ang atensyon sa iyo, so nakikisama ka na lang sa kanila. Kasi, ang tingin nila, mabait ka, mapagpakumbaka. Pero hindi nila alam, yun ang sign ng pride. Ngayon, para mawala ang pride na yun, magsisi. At manalangin sa Diyos na ipatawad ang kasalanan ito. Sapagkat, kung si Pedro nakikita niya ang kanyang puso, lalo na ang Diyos. Pero tingnan yung sagot ni Simon. Imbis na magsisi, anong sagot niya? 24. Sumagot ni Simon, ipinalangin ninyo ako sa Panginoon upang wala sa mga sinabi ninyo ang mangyayari sa akin. Bro, Pastor, pag-pray na naman ako. Delikado yung pupuntahan ko, baka naman maksidente ako. Para mawala yung aksidente yung pag-pray mo ako. Sumangayon ba yung mga pastor? Sa tingin nyo, sumangayon ba? Hindi siya sumagot. Ikaw ang dapat manalangin para sa iyong kaligtasan at para sa iyong sa iyong pagsisisi. Now, hindi ko po sinasabi hindi natin pag-pray yung mga ating mga masa buhay. Kailangan ng utos ng Panginoon nyo. Pero kung doon na lamang sila mabubuhay, na ipag-pray natin, sana maligtas sila, pero ikaw hindi ka gumagawa para puntahan at pahayagan mo ng salita ng Diyos, hindi maliligtas yun. At kung tayo din naman, nagpapray na sana iligtas ko minsan, pero tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa mo, ganun pa rin palagi. Sabay, ikaw may problema sa Diyos na. Hindi sinagot ni Pedro, o sige sis, pag-pray kita, brad, pag-pray kita, hindi sumagot. Ito agad. Kung ang apostol nabuhay pa sa masdaling ito, hindi pinakinggan ang pakiusap na idanalangin siya, gano'n pa kaya ngayon kung ang mga apostol santo na patay na? Lalo hindi makikinig ang mga santo sa madalangin ng mga taong buhay. Di ba? So nakita natin dito ang tama at huwad na pagtanggap ng Ebanghelyo. Dapat tayo mag-isip dito, mga kapatid. So ang aral na kita natin dito ay pagdating sa evangelism. Pag sabi kong evangelism, yung mag-share tayo ng good news sa ating kapwa. Na sa evangelism, hindi kailangan dito isang magaling, mahusay, tulad ni Simon, ang mag-share ng gospel. Ang sabi nila ipangaral, ibahagi, ibig sabihin, ikwento. Ikwento mo lamang yung karanasan mo sa Diyos, paano kang iniligtas, paano kang binago ng Diyos. Yun na naman kailangan natin. Hindi kailangan dito yung husay, kailangan maging Kristiyano ka muna 20 taon para alam mo lang ang versikulo. Hindi kailangan. Alamin mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo, yun ang ibahagi mo. Yan po ang evangelismo. At hindi hadlang yung problema, hindi hadlang yung walang pera, hindi hadlang yung may karamdaman, hindi hadlang yung wala tayong magawa sa buhay ito. Yung pa nga ang dapat mag-udyok sa atin na sa kabila ng ating kahirapan, maaari pa tayo maglingkod ng Diyos na makapagligtas sa mga tao wala pa. Sa kaligtasan. Gamitin natin yun. Sapagkat isang magandang pagtuo pa rin yun. Sasabihin, yung tao ito, balik ako na sila makain, pero nasisiyat pa rin. Hindi na inaalala yung kanilang buhay, ang inaalala nila kung paano sila makatulong para maligtas ang ibang mga kapitbahay. Sa atin, masarap tayo makasarili. Gusto natin pera, tulad ni Simon. Hindi tayo mapilos po ng pera. Pera ay dapat alipin natin. Huwag tayong paalipin sa pera. Dahil kahit piso, pwede kang ibaon sa baon. Dahil sa piso. May nalagad na piso. Pinulot mo. Nagalit yung mama. Sabi niya, akin yan. Hindi sa'yo ito. Dahil sa jeep, hindi akin yan. Hanggang sa nabugbugol na patay ka. Piso lang, baon ka sa kagat. Ay, palipin sa pera.
tanda natin, hindi hadlang yung ating kalagayan para hindi tayo mag-continue sa karya ng Diyos. Dapat pa nga tayo laging magpatuloy sa Panginoon sapagkat siya ang ating pag-asa. Siya ang ating kayamanan. Siya ang nagsusustento sa atin bawat araw sa paggising natin. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi yung pera. Hindi salapi. Hindi tayo naglilingkod dahil sa salapi. Then, ikalawa, huwag naman tayo maging mahusay kayo magsalita. Hindi kailangan maging mahusay. Maging tapat lang kayo sa ginawa ng Diyos sa inyo. Kung paano kayo binago. Maliban lang kung wala pang ginagawa ng Diyos sa inyo, wala pa talaga ipapatutuo. Dahil kung nagpatutuo ka at hindi makita ang pagbabago ng buhay mo, baka bumalik sa iyo yung pinangaral mo. Yun, huwag natin ikahiya ang mag-share ng gospel. Then ikatlo, tamang faith. Hindi simpleng nakumbinsi lang tayo po yung sinabi ni Pastor, tama yung tinamaan ako doon, no? Tapos wala. Kailangan tamang faith na kinausap ka ng Diyos, Lord, gagawin ko ito. Kailangan talaga mula sa puso, buong puso, tanging si Kristo lamang ang iyong pag-asa. Tingnan yung mga Samaritano nito, nung marinig nila ang pangangaral ni Felipe tungkol sa karya ng Diyos at kay Kristo. Binaling nila ang kanilang mukha doon kay Felipe. Inalis nila doon sa alam nilang mapapaw, panlaman, kasiyahan lamang ang kanilang napapakinggan. Ayaw nila ng preaching na gano'n. Gusto nila Christ-centered. Si Kristo ang nasa sentro. Kailangan natin ang totoong panampalataya. At isa pang bagay dito, alam mo si Simon, para siyang lumutang sa tubig kung saan pupunta ang tubig, ganun din siya, hindi siya sumasalungat. Kaya iwasan din natin ang paanod-anod. O nga, Brad, alam ko kasi talaga na kailangan ko talaga sumamba sa Diyos. Pero ginagawa lang nung namin, naunawaan ng Diyos yun. Ganun kasi natin, anod tayo, takbo sa libutan, tapilan ng mga iba na, naku, kailangan huwag ka naman masyadong mag-commit dyan sa iglesia mo. May buhay ka. Kailangan namang kumita ka. Magtrabaho ka. So, karoon, parang bata na sinasalpok-salpok ng iba't ibang aral ng sanlibutan. Sumalimuot tayo dyan. Gaya ng ating scripture kanina sa Psalms. Kailangan talaga ang Diyos ang bahayag sa ating buhay. Sumalungat tayo sa agos ng katwiran ng mundo. Di sa pag-asa, huwag natin asahan ang material. Magtrabaho tayo para kumita. Pero huwag natin ibaon ang ating pag-asa sa ating kinikita. Hindi yun ang ating pag-asa. Anytime, pwede kang mamatay, maiwan na yung iyong kinita. Kapitahin namin, hindi namin alam, patay pa. Hindi gumagawa ng aming rep. Yung matanda. Dahil wala yun, napaanak yung bahay. May misis siya na, aalog-alog doon, nag-iisa lang siya. Ano mangyari nun? Ang kaya mo tungo sa Diyos, bumbuangan ka pa. Dahil siya daw ay gisa ni Kristo. Kaya ang Ebanghelyo para sa lahat ng tao, kahit ano pang naglihim mo, walang tinatangi. Pag malaki, nalung ka, kaya tinan mo, iwan lahat. Walang pag-asa. So, sa atin ngayon, tignan natin ano ba ang nag-uudyok sa atin para maglingkod sa Panginoon. Ano ba ang udyok sa atin? Para guminhawa? Gaya na sinasabi ng mga ibang preacher na pag ikay naglingkod sa Diyos, asin sumbuhin mo. Hindi lang sinabi ng Panginoon. John 10:10 na sinabi, naparito si Satanas para tayo ay ibagsak, nakawan, patayin. Pero naparito ako para ibigay sa inyo ang buhay na sagana. Hindi po yung buhay na material, kundi buhay spiritual, mas sagana na talaga. Sa spiritual na po, hindi po literal na buhay. Sapagkat marami pong Kristiyano na mga matitinding lingkod ng Diyos na hindi mayayaman. Sa kanilang kasulatan. At mayaman man, inalikuran nila kanilang kayamanan para makapaglingkod sa totoong Diyos. Yan po ang Kristiyanismo. So, sa huli-huli po, para po sa ating lahat, magsisi tayo ng ating kasalanan at mananangin tayo totoo.
Kung hindi natin check yung ating pananampalataya, abay, sabihin natin, Lord, pagsisiyan mo yung kasalanan. Hindi ko po alam ito. Gusto ko ma-check. Patawarin mo ko. Ano ba tumadan sa akin? At hinihingi ko ang patawaran sa lahat ng ating kasalanan. Kailangan talagang manalangin, magsisi sa ating kasalanan. Sana, nandun tayo sa tamang pagtanggap ng Ebanghelyo at hindi ito sa wala. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po.